'Di ba? Susunod, mga kababayan, speaking of tatakbo si Sara, mga kababayan sa tawag dito, 2028. Ito na mga kababayan, si Lorin Badoy, mga kababayan. Itong si Lorin Badoy ay meron ito ngayong meron siyang babala, no? Asawa ni Babalu. Si Lorin Badoy, may babala. May babala, mga kababayan, tungkol sa impeachment ni Sara. Impeachment na sana yung mga pumirma, mga kababayan, ay siguraduhin daw, no? Dito sabi ni Lorin Badoy, siguraduhin daw sa mga pumirma para ma-impeach si Sara ay sana hindi si Sara manalo sa 2028. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, yung post ni Lorin Badoy, natawa ako. Bakit? Sabi ko, alam ko si Lorin Badoy may pinag-aralan to. Or pang-uuto lang niya. Kasi ito po mga kababayan ang nakarating ngayon. Ito, post po ito sa isang ito po, post po ito ng News.Matter.ph. Babala ni Lorin Badoy. Ayan po mga kababayan, post ng News.Matter.ph. So ang sabi niya, warning. Ang bumoto sa impeachment ni BP Inday, sisiguraduhin ng buong Pilipinas matatalo sa 2028. So ngayon mga kababayan, hindi ko masyadong naintindihan kung yung bumoto sa impeachment para ma-impeach si Sara ay matatalo sa 2028 or yung mga bumoto kay Sara kapag nanalo si Sara sa 2028 ay babalikan ni Sara. Hindi ko alam mga kababayan kung ano ang gusto niyang mangyari. Pero sa pagkaintindi ko, ang bumoto sa impeachment ni Inday Sara, siguraduhin ng buong Pilipinas matatalo sa 2028. So yun na lang, mas madali. Yung bumoto daw para ma-impeach si Sara ay siguraduhin daw ng buong Pilipinas na matatalo yung mga politikong bumoto or pumirma para ma-impeach si Sara na hindi manalo sa 2028. Lorin Badoy, isa lang ang ma-explain ko dyan. Isa lang ang i-explain ko dyan. Kumusta po ang Duterte? Ilan po ang napasok dun sa Duterte? Kasi may babala ka, may warning ka. Sa mga kongresista ang boboto para ma-impeach si Sara, sisiguraduhin daw ng buong Pilipinas na matatalo sa 2028. So, bakit hindi nyo napanalo lahat yung Duterte? Kung buong Pilipinas pala. Hala, wag niyong idamay buong Pilipinas. Pinoy din ito, pango. 'Di ba? 'Di ba lagi itong i-question ng mga DDS? Ang dami ko daw alahas, hindi ako nakapagpagawa ng ilong. Hindi naman ako anak ni Manny Pacquiao. Hindi din ako si Kitty Duterte. Wala akong pera. So ngayon mga kababayan, so paano po kayo nakakasiguro na buong Pilipinas ang hindi buboto sa kanila? Hindi nga kayo umabot 2,000 pag nag-rally kayo sa EDSA. 'Di ba? Ang bumoto sa impeachment ni Inday Sara, siguraduhin ng buong Pilipinas matatalo sa 2028. Itanong ko lang, hindi nga kayo umabot 2,000 pag nag-rally sa EDSA. So paano nyo nasabi na buong Pilipinas, mamay-ari nyo bang Pilipinas? Ano kami, robot, kontrolado nyo? Uy, tandaan ninyo, hindi na kayo umabot 32 million, hindi nga kayo abot 2 million na mag-rally-rally kung hindi kayo didikit sa iglesia, tsaka nga lang kayo dadami. 'Di ba? Tandaan ninyo, dumadami lang kayo kapag dumikit kayo sa iglesia. Pag walang iglesyang mag-rally, hindi kayo abot 2,000. 'Di ba? Huwag nyo namang takutin yung mga kongresista. 'Di ba? Kasi bakit? Paano po kayo nakakasiguro na hindi sila mananalo sa 2028? Ang mga kongresista ay may mga bawat distrito po yan at iba-ibang lugar po yan. At sa mga lugar nila, hindi po lahat DDS. Okay lang sana siguro itong mga kongresistang bumoto ay sabay-sabay silang tumakbong president sa 2028. So kung sabay-sabay silang tumakbong presidente,
ay talagang ang boboto sa kanila, taong bayan. Mga congressman po yan. So ilan lang po yung butante nila bawat distrito, minsan 500 lang katao, minsan 1,000, 2,000, 3,000 lang katao, bawat distrito. So, di ba? Minsan 500,000 o 300,000, 400,000. Hindi po sila umaabot ng milyon. So paano po kayo nakakasiguro na hindi sila mananalo sa 2028? Ikaw po ba ang pinagmanahan ng bolang kristal ni Madam Auring? O baka nagpahula ka kay G. Costora? Sabi pa naman ni G. Costora sa kanyang hula, si Digong daw, bumaba na daw ang platelets. At nakakasiguro daw siyang makakauwi na daw si Digong. Yun nga lang, makakauwi na kagarapon. 'Di ba? Sabi nga ni G. Costura, bumaba na po ang kanyang aura. At sinisigurado ko pong, siguro baka 2026 makakauwi na siya. Sinosigurado ko po yan. Tapos ngayon, mga kababayan, ang sasabihin ngayon ng mga DDS, yes, sa hula ni G. Costora, makakauwi na si Tatay Digong. Dapat tinanong nyo si G. Costora, buhay po bang makauwi o patay? Diba? Kayo mga DDS, ang bilis yung mauto, no? Ang bilis ninyong porkit sinabi ni G. Costora na makakauwi si Digong, diba? Makauwi si Digong sa 2026 daw, tapos kasi ang baba na daw ng aura. So doon pa lang sa sinabi ni G. Costora, ang baba ng oras. So ibig sabihin, bumaba na ang lakas niya. Nanghihina na sa madaling salita, mga tanga-tangang DDS. So ang daming pumalakpak. Yes, sa hula ni G. Costora, totoo pa naman yung mga hula niya. Oo, ang daming nangyari. Naalala nyo yung missing bride? Oo, sabi ni G. Costora dito sa may bandang Pangasinan, nagkakatotoo nga. Doon nga sa may Pangasinan nga naggagala-gala. Kasi daw si G. Costora, magaling manghula. Totoo naman talaga. Pero dapat inintindi ninyo ang sinabi ni G. Costora na mababa na ang aura ni Digong kaya makakauwi siya sa 2026. Sa madaling salita, nanghihina na si Digong. Kaya ang sunod ng panghihina, mamamatay. So kapag namamatay, alangan naman ikulong pa rin ng ICC yan, malamang pauwi na patay na eh. Diba? Yun dapat ang intindihin ninyo. Aba, ang daming DDS nag-subscribe. Nag-subscribe agad sila. Yes, ang galing ni G. Costora. Subscribe. Press the notification bell. Subscribe. Bawal ang bashing. Happy-happy lang. No bashing. Diba? Mga tanga-tanga. Alam niyo mga DDS, literal talagang mga bobo kayo. Intindihin niyo ang sinabi ni G. Costora. Bumaba ang aura ni Digong. Kaya may possibility na 2026 makakauwi siya ng Pilipinas. So sa madaling salita, bumaba ang lakas ng hihina. Kapag sunod ng panghihina, namamatay, malamang uuwi. Alangan naman gamusin yan. Alangan naman ipipreserve ng ICC yan. I-sprayhan nilang formalin, ibalot sa garapon, i-display nila doon para gawin nilang remembrance. Hindi yan gagamusin ng ICC. Iuuwi nila yan dito nakakahon or nakagarapon. Diba? Yun. Dapat yun ang pagkaintindi ninyo. Diba, Ma'am Julia? Grabe nyo, uto-uto ninyo. Katulad dito sa sinabi ni Lorin Badoy. Ang bumoto sa impeachment ni BP Inday Sara, siguraduhin ng buong Pilipinas matatalo sa 2028. Uwe! Wow! Galing. Aray mo. Tatay mong kartun. Ang tatay mong kartun. Uuwi na nakagarapon. Sure, uy. Mutambling jud ko. Tinuod bagod na. Unsa man na katinuod? Unsa man na katinuod, Ma'am Lorin Badoy nga ang mga boboto daw sa impeachment ni Sara, siguraduhin gud daw kuno nila nga di na gid na manalo sa 2028 aning ni ang mga mukuan ba kanang moboto ba o kanang mo pirma ba daw sa impeachment ni Sara, siguraduhin gud kuno ng buong Pilipinas na hindi na mananalo itong mga pumipirma. Paano po kayo nakasiguro na buong Pilipinas hindi naman po lahat ng buong Pilipinas ay DDS? Sige nga, subukan nyo nga mag-rally kung umabot kayo 2,000 bago nyo sabihin umabot kayo ng 2 milyon dyan sa rally sa EDSA. Sige nga, patrapikin mo niya ng 1 linggo katulad sa pag-rally niyo kay Kibuloy. Sige nga, mag-rally nga kayo dyan katulad kay Kibuloy na 12 days.
Eh ngayon nga, hindi nyo na kayang gawin yun eh. Kung hindi kayo didikit sa mga religious group. 'Di ba? Dadami lang naman kayo pag dumikit kayo sa Iglesia ni Cristo eh. Tapos sasabihin ninyo, buong Pilipinas hindi boboto. Talagang hindi buong Pilipinas ang boboto sa kanila kasi hindi naman yan sila national politician ang tinakbo nila. Bawat distrito lang naman ang boboto dyan. At, uy, tandaan ninyo mga DDS, uy, huwag kayo magpipiling marami. Uy, Diyos ko, kasi kung marami kayo, edi sana marami yung nanood sa akin. 'Di ba? Kasi alam ko, ang daming DDS galit sa akin. 'Di ba? Sige nga, kung marami kayo, panoorin nyo nga ako dito. Abutin nga ito 1 milyon ang views ko. Sige nga, patunayan ninyo na marami kayo at hindi mananalo itong mga buboto sa impeachment ni Sara. Pangalawa, ganito yan. Kung sakali man na ma-impeach si Sara, tapos yung mga bumuto daw, pag si Sara daw ay tumakbo sa 2020, halimbawa na-impeach siya ngayon, 2026. Kapag tumakbo daw si Sara sa 2028, siguraduhin lang daw, no? Sabi ng ibang DDS na yung mga bumoto ngayon ay hindi balikan ni Sara. Ito po, explain ko po sa inyo ha. Ganito yan. Ma'am Miriam de Los Santos, maraming salamat po sa yung super palipad. Thank you so much. Ito po ha mga kababayan, i-explain ko po sa inyo. Ganito po yan. Alam nyo ba, kung ngayong 2026, ma-impeach si Sara, ma-convict, ma-impeach, alam nyo ba kung ano ang kahinatnan kapag na-impeach siya? Una, maskin secretary, treasurer, or street sweeper, bawal na si Sarang mag-apply sa government. Sa madaling salita, bawal na siyang pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Kaya kung ma-impeach siya 2026, wala ng 2028. Yun ang tandaan ninyo. Kaya itigil niyo yung kakasigaw niyo, magkikita-kita na lang tayo sa 2028. Do you think pag na-impeach si Sara ngayon, 2026, meron pa siyang posisyon na tatakbon sa 2028? Wala. Maliban na lang kung ang presidente sa 2028, bigyan siya ng pardon, linisin ang pangalan niya, tanggalin lahat ng kaso, pwede siyang tumakbo pagka-presidente. Or kahit anong posisyon sa gobyerno. Pero, kung ma-impeach siya sa 2026 at ang manalong presidente sa 2028 at sa susunod pa kasalukuyan ay galit sa kanya or hindi niya kaalyado, never na siyang pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Kaya nga sabi ni Digong, Day, kulang ka pa sa alam, Day. Mag-resign ka na lang, magtinda ka na lang. 'Di ba? Ganun 'yun. Ganun yun mga kababayan. Kapag na-impeach ang isang politiko, never ka nang makapasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Yun ang tatandaan ninyo, mga bobo. Mga DDS na tanga. Yeah? Tapos pag na-convict pa siya, makukulong pa siya, katulad kay Erap. Alam nyo na. 'Di ba? Ganun po yun. Kaya sa mga DDS po na sumisigaw-sigaw, 2028 na lang tayo magkita. I-make sure ninyo na hindi ma-impeach sa 2026. Kasi kung ma-impeach siya sa 2026, at kapag na-impeach yan, lahat ng makinaso sa kanya na patong-patong na kaso, na ang sabi nga ni Aimee, tad-tad ng sangkaterbang kaso, tuloy-tuloy na yan. Na-impeach, na-convict, doon na ibabagsak lahat sa kanya yung kaso niya. Sunod-sunod na yan, hindi na makakalaya yan. Once na ma-impeach, makulong, hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. At once na nakulong siya, mga kababayan, maliban na lang kung may presidente sa 2028 or 2030, sunod na 2036, 37, kaalyado niya ang manalong presidente. Kasi presidente lang ang bukod tanging makakapagpatanggal sa kanya or magbigay ng amnesty or pardon para makabalik siya sa posisyon sa gobyerno. Ganun po yun mga kababayan, katulad sa nangyari kay Gloria at kay Erap. Nung nanalo si Digong, binigyan ng pardon lahat, ayun, nakalaya. Tumakbo na naman ulit ngayon, mayor at kaya congresswoman. 'Di ba? Alam nyo na. Trivia yun ha. Huwag kayong gumaya sa mga DDS vlogger ha, na hindi nagtuturo ng tama. Lilinlangin pa kayo. Tinuruan ko kayo ng tama mga DDS. Once na ma-impeach ang isang opisyales ng gobyerno, bawal nang pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno.
Maliban na lang kung ang presidente na kalyado niya, kaibigan niya, kakilala niya ay bigyan siya ng pardon or amnesty, palayain siya at ilinis ang kanyang pangalan, pwede siyang tumakbo. Ang problema, sino po? 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. So alam nyo na. So ngayon, mga kababayan, alam nyo na. 'Di ba? Yung kwento na ganyan. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, pagdating ng panahon, sabi ni Sara, Aisa Sigera, sabi nga ni Amy, kung sakali man na si Sara ay ma-impeach, yung mga kaso niya, sangkaterba pa. Amy, kaso ni Sara. Tignan ninyo, mga kababayan. Kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Mismo galing sa bunganga ni Amy yan. Alam nyo ba na once na mapatunayan si Sara sa impeachment at makonvict, lahat ng kaso na yan ay possible pasok? Sa ngayon kasi yung mga kaso na yan nakaprocess pa. At pag napatunayan na si Sara ay nakonvict dyan sa impeachment niya, lahat ng kaso na yan, automatic yan, positive lahat yan. Kung meron mang mga madidismiss yan, yung mga maliliit lang na hindi masyadong klaro. Pero yung mga malalalim, yung mga bilyon-bilyon, 'di ba? Bilyon-bilyon sa COA, sa DepEd, tapos yung kanyang yung bilyon na ano ba yung mga pagkain ba yon? Mga kababayan sa feeding, yung mga bilyon-bilyon na yan, pasok yan. Sa totoo lang, mga kababayan. Sa ngayon hindi pa masyadong active kasi under processing yan. Pero kapag napatunayan na si Sara ay makonvict at ma-impeach, buhay lahat yung kaso na yun, magiging positive yun, naging negative yun. Yung negative ngayon, magiging positive lahat yan. Kasi nagbe-base lang yung mga kaso na yan na sa investigasyon dyan sa impeachment ni Sara, kung siya'y napatunayan at na-convict, no? Ibig sabihin, lahat ng kinaso sa kanya ay totoo. 'Di ba? Lahat ng mga nakabinbin ngayon na sangkaterba na papangalanan ni Amy, Nakita naman ninyo sa COA, COA. sa katutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. Yung sa COA, regarding sa confidential fund, ano ba ang isa sa complaint ng impeachment niya? Confidential fund. Yung nakaterba, regarding sa confidential fund, mabubuhay yan kasi doon yan connected sa kanyang impeachment complaint. Sunod. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. Ayan. Yung 3 petisyon patungkol sa confidential fund sa Supreme Court, connected din yan doon sa impeachment complaint niya. Pasok, mabubuhay yan. Sige pa. Tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. Ayan pa ang OVP at DepEd na confidential fund. Doble yan. Bukod sa OVP, may pa-DepEd pa. Lahat po yan pasok. Pag once na na-convict siya, at napatunayan at na-impeach, lahat ng mga nakabinbin na yan, mabubuhay lahat yan. Kasi konektado sa complaint. Ano ba ang complaint ngayon sa impeachment niya? Regarding sa 600 million confidential funds from Office of the Vice President and DepEd. So pag yan ay na-convict siya sa complaint na yan, lahat ng mga nakaterbang sangkatutak at katerbang kaso na yan, buhay. Yan yung babagsak kay Sara. Yan yung sinasabi natin na para siyang binagsakan ng langit. 'Di ba? Yun, mga kababayan. Kaya do you think pag si Sara na convict sa impeachment, hindi siya babagsakan ng langit? Putang ina, hindi siya makakalaya dyan. Makakakanta ka talaga ng sing hallelujah, sing hallelujah, oh Jesus is Sara kulong forevermore, si Sara. Makukulong siya habang buhay dyan, wala siyang laya niyan. Iedad siya dyan ng 150 years old, hindi siya makakalabas. Pag bumagsak sa kanya yung sangkaterbang kaso na yung sinabi ni Amy. Lahat ng kinaso kay Sara ngayon,
konektado sa impeachment niya dyan sa, ano bang pinagsasabi ni Amy, di ba? Confidential Fund, COA, DepEd, Office of the Vice President, lahat may connect. Kaya sila natatakot na si Sara ay matuloy ang trial sa Senado kasi bakit? Mabigat yan. Lalo pag kinakalkal pa yung mga bank account niyan, ay putang ina, pag nakita ninyo mga kababayan, naku, inamin pa naman yan. Totoo po yan, may mga bank account. Pero nagtaka po kami, hindi alam ng bangko, hindi namin alam bakit may pangalan namin dyan. Oh, so tanga-tanga lang ang bangko, mag-register ng pangalan mo. Alam ko po, pag gumawa ka ng account sa bangko, kailangan meron kang 2 valid ID or documents na magpapakita at physical appearance at pumirma ka doon. Imposible na gagawin ng bangko yun nang wala kang pirma. Sino pinagluloko ninyo? Bakit sila lang ba ang merong bank account? 'Di ba? Sino pinagluloko nila? Hindi ka basta-basta magawaan ng account sa bangko kung wala ka doong pirma. Kasi ang bangko hindi magsasayang ng tinta yan. Hindi magsasayang ng memory card yan. Every cent sa bangko pera. Every cent is waste. Na? Kaya bawat 5 duling sa bangko tipid yan. Bawal silang magsayang ng bond paper dyan. Ultimo bond paper dyan, hanggat kaya mong tupiin at masulatan, gagamitin nila yan. Kasi naka-under liquidate or naka-audit yan. Diba? Gastos yan eh. Pera ang pinag-usapan dyan. Ultimo nga, basurahan dyan eh. Binabayaran yan eh. Ultimo, trash bag. Ultimo, pintura, kahit alikabok ng bintana ng bangko. Naka-inventory yan. Kaya sinong tanga nagagawa ka ng account doon? Ano, magsayang lang ang bangko ng memory card sa computer nila at magsayang sila ng tinta? Magsayang sila ng laway? 'Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Kaya huwag po nilang gawing tanga ang mga Pilipino kasi didiis lang ang tanga at bobo, hindi kami. 'Di ba? Oo. So yun po yun, mga kababayan. Yung ating topic, no, sa mga oras na ito. 'Di ba? So, maraming salamat.